Ayan, so welcome back dito sa Te Enrica YouTube channel. At well, napapansin nyo po sa aking background, medyo may kaguluhan dahil tayo po busy na naman, Pero syempre, hindi po natin pwedeng pabayaan ang mga issue po, kailangan natin pag-usapan yan, Okay, so ngayon, ano po ang mainit na issue ngayon, Ang kinakainit ng tumbong, ng mga kaalyado nito ni former VP Leni Robredo, lalo na si Trillanes, na may kapal ng muka, na tumakbo bilang mayor. May kapal ng apog. Ewan ko lang kung makukuto niyo yung mga anyway, okay. So dito tayo sa ano po bang nababasa natin dito sa nangyayari na to na pagkikita, Unang-una, dalawang bagay lang po yan, mabilisan. Sabi nga po ni Attorney Barry Gutierrez, ito nga daw pong pagkikita nila, courtesy, kasi nga dumalaw doon dahil nga may pista, and at the same time nandun naman yung dating Vice President, so courtesy, so kaya siya nandun, at sabi nga niya, walang politika, walang politikang napag-usapan. Tapos pangalawa naman po niya, yung mga speculations, kasi nga po, chika nga po ni Madam Maharlika, alam niya raw po yung pagkikita na yan, at nalalaman niya sa dami ng kanyang connections, mga puting ahas niya, na na ito pong si BP Leni di umano, na na daw po, tawag dito, ini-echipwera na daw, di umano, ng kanyang mga kapartido. Dahil alam naman po natin, na nawala na po ang kanilang paninindigan against Marcos. Tignan nyo naman, they are holding each other already, itong mga Marcoses, at the same time, yung mga dilawan. Kaya nga, di ba, na si Leila de Lima, di ba, pinupuri niya, itong si administrasyon ni Marcos. At ang dami na po mga dilawan na nagbabalikan, yung mga dating sangkot, ayan na, sila pa ngayon ng witness. O, diba? So, ayan na po, yung paninindigan nila, sila Risa Hontiveros, wala na, kasi nga, they gained, sa kapangyarihan nito ni Marcos. At ito namang si Marcos, na wala pong, utang na loob, pagkatapos siyang ipanalo ni Sara, dahil di naman mananalo yan kung hindi tinulungan ni Sara, Hindi po mananalo, tinalo na nga ni BP Leni, paano siya mananalo, At sa survey, number 1 po si Sara. Kaya to si Bobo Gadon, na disbar, lang yan, nabigyan lang ng trabaho yan, kaya kumakahol ngayon. At wala na siyang kasensense, at siya na nga po yung naging bobo talaga, dahil sinasabi niya, ang nagpanalo daw, loyalista. Tinalo kayo ni Leni, tinalo kayo ng kakamping, ng dilawan. So, don't you ever say that. Sabagay, bobo nga So, ano bang makukuha natin dyan? So, binitbit siya ni Sara. At ngayon, tinutuklaw na si Sara, At yun na nga. So, kung mangyayari nga, kung sakasakali, yung dalawang binudol si BP Leni, yung treatment daw kay BP Leni na iniiwan na siya, At ito naman pong binudol si BP Sara na nagsasabing never again, Kung napapansin nyo po, medyo na po tayo magsalita ngayon, brutal na po tayo, in a sense. Kasi nga po, sa mga nangyayari, At we can't be patient on what's going on. Tayo na po ang makabagong aktivista, sa panahong ito. Dahil ang mga aktivista po ngayon, kung mapapansin nyo, wala na sila, Meron na silang, para sa akin, meron na silang mga pakinabang, Nasa na ba yung naghihigop ng, ng McDo pagka-rally? Kilala nyo po ba yun? Kilala nyo? So, kaya nga po tayo mga DDS, mag-join forces po tayo, Ito, supportahan nyo na tong channel, Supportahan nyo na, dahil BP Sara, needs a lot of, support, Ito naman pong support natin, wala naman tayong natatanggap dito ni piso, Wala! Bira. Ito lang. Kaya magsuportahan na tayo. Ngayon, sa mga kakamping, dapat mamuo yung inyong, manindigan kayo sa paninindigan, na, tawag dito, na you are really anti-Marcos, Hindi
Kasi nga, kami nanindigan for digong, di ba? We support Marcos, we fight you before, kasi nga, sa paniniwala namin, may continuity. Kaso wala na pong continuity. Tignan nyo, wala nang pondo. Yung mga major infrastructures na pinasimulan ni Pangulong Duterte, wala na. Nasa na? Tanong nyo sa congressman, tignan nyo. So wala na nga, sabi ni BP Sara, kaya nga kumalas na siya eh. So nabudol kaming lahat, no? Kaya ang paninindigan namin, di nagbabago. We are DDS. We are not Marcos. Kayo, you are against Marcos before, ngayon ano na? Diba? So kung magkaka-join force po ang Sara at Lenny, we will embrace dahil unang-una, di naman namin kayo binanatan personally. Binabanata namin, no, yung mga dilawan, no, na hindi maganda ang serbisyo sa bayan. Nakita nyo naman ang mga dinatnan ng Pangulong Duterte. But did they blame the past administration? Hindi. Diba? Kung mapapansin nyo, they're moving forward. Kasi nga issue-based tayo dito. So we are not against you, kakamping. Yung mga sinasabi ni Trillanes na yan, napaghahalata talaga siya, no? Na kung nasaan ang kapangyarihan, nandun lamang siya, di ba? Kala niya siguro mananalo ang puwersa ng dilawan noon sa Duterte. Kaso hindi nga nasuka na yung tao. Tapos ngayon, nakikita nyo na sila, nagjo-join force na with the Romualdez Marcos, no? Sila na ngayon ang nagkakampiyan. So ngayon, nasa ng paninindigan nyo? Never again? Tapos, para lang matalo nyo si Duterte. Si Duterte ba ang kalaban nyo? O ang kalaban natin ang kahirapan, kagutuman, etc. etc. Diba? Yun ang kalaban eh. Kaso hindi nga tinutugunan. Nakita nyo naman. Duran concert na worth 300 million daw di umano. Diba? At ilan pang mga concerts. At ilan pa pong mga, tignan nyo naman yung mga taga-suporta ngayon ng administrasyon. Kung totoo yung mga naglilitawan sa social media na mga nagyayamanan, mga yayamanin. O, di ba? Meron pa nga, gano'n. Totoo ba yun? Mangkanor daw eh. Yan ang napapalaan nyo, no? So, ganun lang, no? Hindi tayo pwede ditong, kami, we're still Duterte, no? Dahil yun ang paninindigan ng Duterte, di ba? Independent policy, hindi nakadikit sa mga kano. Dahil ang kano, meron lang naman yung, meron lang silang kailangan, kaya sila kunyari dumedepensa. Pero para sabihing haharangan nila ang bala, mamamatay sila for the Filipino. Make up your mind, guys. Huwag kayong magpakatanga sa history. Kaya nga tayo binili from Spain, eh. Dahil we are strategic base, no? Sa lugar sa Southeast Asia para mabalance ang power. Mag-isip kayo, mag-aral kayo, pambihira kayo. So yun lamang po, no, yung ating masasabi dito. At yun na nga, may ginanap, no, dyan sa Davao City na PDP, no, yung pinakilala na kanilang mga senador, no. Wag na po nating tignan kung sino yung mga personalidad na yan. Ang pinopropose po ngayon, no, ipinapakilala po ngayon ng PDP is yung buong partido po, yung kanilang paniniwala at paninindigan, hindi na po sa personal, no. Ano po ibig kong sabihin? Kung ikaw PDP, ito ang pinaglalaban mo. So ganun po tayo. Ngayon, naiupo si Robin Padilla, nagsisisi ba ako? Hindi. Kasi nga, nandyan pa rin, may tumidepensa pa rin for the Dutertes at sa mga paniniwala ng mga Duterte, no. Ganun din kay Bongo at kay De La Rosa. So meron pa tayong stand dyan. Dahil yung mga katulad ni Tolentino, ni Tol, tignan nyo, lumayas na. Kala naman niya, mananalo siya. No? Kala niya, mananalo siya. Dahil kumala siya sa mga Duterte. Diyan siya nagkakamali. Magkakaalaman dyan. Tignan nyo. No? Binitbit lang siya ni Duterte. No? I don't think nanalo siya kundi dahil kay President Duterte. So ano pa? So yan po yung ating makabagong politika ngayon na sinisimulan na naman ng Pangulong Duterte. And again, issue-based po ang Duterte. Dahil kahit kailan, kahit noon, no, itong mga sip-sip na congressman na gusto siyang ipa-impeach itong si BP Lenny, anong sabi ni dating Presidente Duterte? Shut up. Tigilan nyo yan. Diba? Stop it. Oh. Ngayon, anong ginagawa kay Sara? Kunyari pa, wala daw impeachment. Di nyo po kasi maloloko ang tao. Lalo na ang magaling na abogado na si BP Sara. Hindi nyo maloloko sa mga ano nyo, ginagawa nyo. Kunyari, hindi nyo kami maloloko. Doon din ang punta niyan. Yun ang aming
basa dyan. Ano po. So kayo, mag-isip kayo, no? Dahil lang ba sa ayuda? Dahil lang ba sa ano nyo, sa kung ano man, no? Ang napapala nyo. Kung meron man. Kami, napapala namin, gusto lang namin good services. Yun lamang. No? So yun lamang po muna ang ating pag-uusapan at pagbabalik po tayo sa mga susunod na content dito lamang sa DND YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.